Guys, baka makakatulong ito sa mga maliliit na content creators na katulad ko. 2 weeks ago, puro pula lahat ng professional dashboards ko. Wala ka talaga makikitang green kasi matagal akong huminto sa pagpo-post ng mga original videos. Dahan-dahan, pinilit kong mabago lahat tong apat na to mula sa reach, sa content, sa engagement, sa net followers. Nagsimulang mag-green yan sa engagement. Pulang-pula siya na negative talaga siya. Tapos nagsimula siya mag-green at pumalo siya ng positive 199%. Ang ginawa ko, nakipag-engage ako doon sa mga kapwa ko content creators na maliliit. Nagko-comments ako, pinupusuan ko lahat ng post nila. Tapos nagko-comments ako ayon doon sa kung ano yung ginagawa nila doon sa video nila. Tapos nagko-comment back din ulit sila sa post ko, pumapollow sila, tapos nag-heart sila, nagla-likes, nagre-react, tapos nagko-comment din sila kapag nagko-comments ako dun sa kanila. So sa ganung paraan, pumalo ng 199% yung engagement ko. Sa napakabilis, ilang araw lang naging pumalo na ulit sa 199%, naging green siya ulit. Tapos ang sumunod na nag-green dyan, yung net followers, pumalo siya ng 1,000+%. Ang naging dahilan, ano lang yan sa in a span of ilang araw lang, parang 3 to 4 days lang nung ginagawa ko na. Tumaas na ulit ng 1,000+% yung net followers ko. Dumami yung nag-follow ulit sa akin. Ang dahilan dyan, nag-create ako ng mga original na content. Yung content na kung saan nandun yung forte ko, which is yung exercise, kung paano palakasin ulit yung mga tumatanda at maibalik yung sigla nila sa pag-exercise. Yun yung forte ko. So yun yung ipinost ko. Gumawa ako, nag-create ako ng mga original na content, nag-video ko na nag-video, tapos ine-edit ko siya, tapos parang nagkaroon ng value yung mga pinopost ko doon sa market na tinatarget ko. Tumaas din yung mga bilang nung mga nagpa-follow sa akin na nasa 45 years old hanggang sa 60 pataas. Kasi yun yung tinatarget ko talaga na market. Tumaas siya at makikita yan sa pagtaas ng net followers ko. 1,000+% yung naging pagtaas mula sa pagiging red, naging green. Sumunod na tumaas dyan yung content publish. Naging 157% yung itinaas ng content publish. Mula sa pagiging red, negative, naging green siya. Ang ginawa ko dyan, dinamihan ko ang pagpo-post. Hindi ko itinigil sa paisa-isa lang araw-araw. Nagpo-post ako 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Ang ginagawa ko, sa isang araw, nagre-record ako ng video ng mga exercise na ginagawa ko. Tapos ine-edit ko siya, kinakat ko siya, tapos ine-edit ko. Tapos yun yung nagse-set ako ng isang araw na puro edit lang. Tapos isa-isa, naka-schedule na yung kung alin yung ipopost ko araw-araw sa mga susunod na araw. Para nang sa ganun, yung isang buong araw inuubos mo sa pagbi-videos, yung isang buong araw inuubos mo sa pag-edit. Hindi yung kung kailan mo siya ipopost, tsaka mo lang siya i-edit, tsaka mo lang siya i-shoot. Sa loob lang ng less than 1 week, nangyari lahat yun, yung pag-turn from red into green. Ang pinaka nahirapan akong tumaas sa lahat mula sa red into green, yung reach. Kasi inabot yun ng more than 1 week bago yan naging green. Parang noong Saturday lang siya pumalo para maging green, yung reach ko. Ibig sabihin, mahina pa yung naaabot ng reach ko kahit doon sa mga ginagawa ko. Pero parang ganun yata talaga. It takes time para mapalakas mo yung reach mo. Kailangan mo talaga maging consistent sa pagpo-post. Nung tumaas na yung reach ko, nagkaroon na ako ng recommendations kay Facebook na nire-recommend na niya sa mga taong target market ko yung mga videos ko. So yun yung dahilan kung bakit pumasok na yung mga nag-follow sa akin ng 45 hanggang 60 plus years old. Kasi sila talaga yung mga target market ko na gusto kong manood ng videos ko. Kasi sila yung mga makikinabang doon sa mga ginagawa ko.
Tapos inirecommend na ni Facebook sa mga ganong edad yung mga videos ko. Although malayo pa kasi simula pa lang tong nangyayari. Pero kailangan maging consistent ka talaga sa pagpo-post ng mga videos. Tapos mag-create ka ng values doon sa pinopost mo. Yung sino ba yung target market natin? Meron ba silang mapupulot na values doon sa ipinapakita mo sa kanila? May matutunan ba sila? May magiging pakinabang ba sa kanila yon? Masusolusyonan ba noon yung mga problemang kinakaharap nila? Yun yung values na ipinoprovide natin dapat sa mga target market natin. Hindi natin masasabing magiging consistent si Facebook sa pagre-recommend sa mga taong tinatarget mong marketan ng videos mo. Pero kung gagawin mo siya consistently, makakatulong. Mabiverify nyo yan sa performance ng videos nyo. Sa 3 second tsaka 1 minute video views nyo. Kung papansinin nyo, yung 3 second video views ko, tumaas siya ng 28% mula sa pagiging red na totally negative talaga, walang nanonood ng videos ko. Tapos tumaas siya ng 28%. Pero yung yung mas surprising ay yung 1 minute video views ko, tumaas siya ng 157%, which is napakalaki ng pagtaas nung mga panonood doon sa videos ko. Ibig sabihin, natatarget ko yung tamang market. Although kakaunti pa lang sila dito sa page ko. Pero yung percentage na itinaas ng nagpapalo sa akin ng mga nasa 45 hanggang 60 plus years old ay tumaas. Kaya tumaas yung 1 minute video views ko. Yun yung sa tingin ko kung bakit tumaas yung nanonood ng videos ko. Kasi nakikita nila na may pakinabang sa kanila, nasusolusyonan yung mga kinakaharap nilang problema at natatarget ko kung ano yung mga problemang kinakaharap nila kasi sila talaga yung market ko, kaya alam ko kung ano yung problema nila sa katawan at kung paano masusolusyonan yon. Malaking bagay kung pag-aaralan nyo yung professional dashboards nyo. So, makipag-engage kayo sa mga kapwa nyo content creators. Targetin nyo muna yung mga maliliit na content creators. Titingnan din yan kung ano yung mga nangyayari sa page mo. Makikipag-engage siya sa'yo hanggang sa parang maging magkaibigan kayo. Nagkakaroon kayo ng palitan, nagkakatulungan kayo. Pagkatapos, mag-create ka ng original na videos na makakatulong talaga sa mga tao. Kung talagang seryoso ka sa pagiging content creators, mag-focus ka talaga. Engagement sa kapwa mo content creators, valuable na content, kailangan may napupulot na aral or natututo yung mga nanonood sa'yo. Organic views. Mababasa ni Facebook kung yung nagko-comment sa'yo o nagsishare ng videos mo paulit-ulit. Parang hindi ako sure dito pero palagay ko nababasa ni Facebook yon nung algorithm ni Facebook. Kapag ka yung tao na yon, yung paulit-ulit na nagla-likes, nagpumupuso, nagko-comments o kaya nagsishare ng videos mo, parang nababasa niya na siguro gumawa ka ng ibang account tapos ginagamit mo yon para mapalawak yung reach mo. Nababasa yun ni Facebook. So, importante yung organic views. Yung organic views, makukuha mo yan sa pag-engage sa mga kapwa mo content creators, sa pagpo-promote ng videos mo, pag-share sa story mo, mas maraming makakakita ng mga pinopost mo. Share mo siya sa wall mo, share mo siya sa story mo, i-share mo din siya sa mga group na pumapayag na i-share yung mga videos mo. Mahalagang ang nanonood talaga sa mga videos mo, yung mga taong nasa Facebook, yung naghahanap lang talaga na mapaglilibangan sa Facebook. Yun yung mga organic na manonood doon sa videos mo. Hindi yung mga kamag-anak mo o kaya ikaw din na share lang ng share nung videos mo, ikaw din yung nagko-comment, ikaw din yung nagla-likes, mababasa yun ng algorithm ni Facebook para gumanda yung performance ng professional dashboards mo at magkaroon ka ng mga rewards na pwede mo makuha sa pagiging content creators. So ito na muna, medyo mahaba at sa susunod na lang ulit.